Magandang araw po mga kapinoy. No? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit sa mga kayo nandong parte ng mundo. No? Ah, Miyerkules po ngayon. Ano? Medyo maganda uli ang panahon at 76 degrees ng umaga at maliwanag ang sikat ng haring araw. Ano? Kaya, hopefully this will be a good day. Okay, so meron na pong konting na linaw lalo lumilinaw ng lumilinaw kung ang pagkatao ni Mayor Alice Go. Si Mayor Alice Go po yan ang mayor ng Banban Tarlac ngayon, ano? Naka-question ngayon ng mga ang pagkatao niya kung sino ba talaga siya, siya ba ay Pilipino o siya ay in-check. Ano po? So, ngayon ay meron ng medyo konting linaw, ano? Meron na pong linaw. Nakakuha po o nagbigay ng dokumento ang Board of Investment at saka Immigration ng mga records. Nagbigay po ng records ang dalawang ahensya ng pamahalaan na yon. At nakakita sila ng pruweba kung sino itong si Alice Go. Ano? Meron pong lumabas na itong si Alice Go ay dumating sa Pilipinas noong January 12, 2003. Ano? Siya po ay unang pumasok sa Pilipinas nung araw na yon. Ano po? At siya po ay according to the passport that was submitted and in the files of immigration na naandun, ay siya ay ipinanganak noong August 31, 1990. Which means, ano, nung siya ay pumasok po sa Pilipinas ay January 12, 2003, she was almost 13 years old. Ano? Sa pangalang Guo Hua Ping. And then, again, the name is Guo Hua Ping, the same last name. Ano? So, yung pong picture na nasa kanan ng ating ng screen, yan po ay picture nung siya ay pumasok dito pumasok ng Pilipinas, ano. Kasi po yung passport, ano, nandun po yung picture nung siya ay bata pa. Okay? So, requirement po na pagpapasok kayo, ano, kukuhanan ka uli ng picture, magsasubmit ka ng panibagong picture o kukuhanan ka ng picture na latest mo. So, yung pong picture sa kanan, yan po ay picture noong si Alice, no, so, ni Guo Huaping noong siya ay pumasok sa Pilipinas. Okay? So, makikitang-kita po natin kung ano ang itsura ng picture na nasa kanan ng malaking ng matandang Guo Huaping ay kamukhang kamukha siya ni Alice Go, no? Ni Mayor Alice Go. Okay? So, ito pong pamilya Go ay nag-apply ng Special Investment Residence Visa. Ano? Sa Board of Investments. Yan po ang pamilya Go. Ano? At nakalagay doon, talagang ito pong si Guo Huaping ay inchik. Ano? Okay? So, medyo may kaliwanagan daw, ano? Yung din po sa yung sa Board of Investments, may record din po na ang mother ni Guo Huaping ay si Wen Yilin. Kung matatandaan nyo, si Wen Yilin, yan po ay pinaghihinalaang ina nung una ni Alice Guo, kasi po yan si Wen Yilin ay kasama sa lahat ng
ng mga dokumento ng investments, ng korporasyon. Si Wen Yilin ay kasama sa lahat-lahat ng korporasyon nila. Nakasama rin si Alice Guo. So, ngayon po itong si Wen Yilin ay hindi na makita at nakalabas na daw po ng bansa, bumalik na ng China. So, yung posibleng DNA test ay definitely hangga't hindi nakukuhanan ng parte o ng specimen itong si Wen Yilin at si Alice Guo ay hindi po magkakaroon ng linaw at DNA test. So, ano ang makikita natin dito, ano ngayon ang nakikita natin dito sa investigasyon na to, Talaga pong napapatunayan na meron pong ah, mali, May malaking butas na pwedeng abusuhin ng mga banyaga ang ating late registration. Kasi po, napakaluwag po ng late registration natin na pwedeng sabihin lang na ipinanganak siya sa Pilipinas, siya ay late registered, na katulad nangyari dito kay Alice Guo. Na ngayon ay napapatunayang mukhang talagang hindi siya Pilipino. So, inirehistro siya, let's take the big picture. Nung dumating siya, bata. Alright? 2003. So, she was almost 13 years old. And then, noong 2005, inirehistro siya, late registration. At ang ginamit na birthday ay noong 1986. So which means at the time of late registration, pag na 19 years old na siya or 19 years old na. Right? So, yun po, palagay ko kaya ginawa yon, sa akin palagay lang, is kailangan nilang mag-own ng lands. Lumalaki na yung kanilang mga mga investment sa Pilipinas, so they need some kind of legality, right? Para makapag-own sila ng lands and everything. So ang ginawa nito ay pina-late register noong 2019. Nung 19 years old na siya, which is 2005. And then pinalabas na sila itong si Alice Guo at yung dalawang kapatid ay Pilipino. Alright? So, yun ang pinalabas nila. So that, yung korporasyon na gagawin ng mag-anak ay 60% or majority of the owners ng korporasyon ay Pilipino. Okay? So, pag ganun po, pwede na silang bumili at mag-invest sa Pilipinas na ano na sila, Pilipino. Lahat na ng legality nakuha na nila, Yun na, Pilipino na sila. At kaya na nilang bilhin at pag may ari rin ang mga investments na yan. So, remember, 19 years old siya nung siya ay pinalabas na 19 years old. So that, kasi ang pwede kang pumasok kung magkakaroon ka ng legal personality, pwede kang mag-transact ng legal sa Pilipinas once you reach 18 years old. So para mayroon kang medyo paedadin ka, ginawang late registration at ginawang 1986 to make it appear, ang birthday niya, to make it appear na siya ay lampas na ng 18 years old. Make sense? So, most probably, yung, and for me, I am convinced that Hua Ping Gu o Gu Hua Ping is the same as Alice Go. Sa itsura na lang, sa picture na lang, pabatain nyo ang picture ni Alice Go ngayon, yan ang itsura niyan. Yung picture ni Go Wapeng. Kailangan po talagang baguhin ang batas natin at repasuhin yung delayed registration.
Hindi natin alam kung ilan na ang Alice Go, ano? I firmly believe na hindi lang si Alice Go ang nag-iisang Alice Go diyan. I mean, marami pong banyaga ang posibleng nagmamay-ari ngayon diyan ng mga at nagtatamasa ng mga benepisyo ng Pilipino na para sa Pilipino lamang. Ano? Pag-aari ng lupa. And who knows, makakangahit may mga opisyal tayo na talagang hindi rin talagang lehitimong Pilipino. Ano? Hindi tunay na Pilipino dahil diyan sa delayed registration na 'yan. At meron, alam ko po, meron na rin diyan, meron na tayong sindikato, hindi maaring wala dahil hindi magagawa 'yan ng foreigners, ano? Hindi magagawa ng foreigners 'yan na pekein lahat yung mga dokumento na 'yan o gawin niyang mga dokumento na 'yan na walang kasabwat sa mga tao natin sa gobyerno. Ano? So, mabuti na lang natitingnan ito ngayon ng Senado at nakikita kung ano talaga ang maaring nangyari sa investigasyon nito at maaring nilang gawin. Ano, kailangan to talagang baguhin 'yan. Okay? So, abangan natin yung mga susunod na kabanata ulit dito sa Alice Go Saga. Okay? Bye-bye!